sinimulan ng mga ancestors, human ancestors natin, ang birth ng society. Society defined as yung pagkakasama-sama ng iba't ibang grupo ng tao. Nagsimula ito of course ng tribo-tribo. Yung una, pamilya, magkakapamilya. Until such time na na-discover nila na may ibang tao, may ibang grupo ng tao, ibang tribo dun sa territory na tinitirahan nila. So, sa discovery na ito, nagkaroon ng interaction, nagkaroon ng pagpapalitan ng mga bagay-bagay, hindi lang ng produkto, gaya ng prutas o mga pagkain, mga damit, mga useful things na nakakatulong sa survival. Nagkaroon din ng palitan ng kultura. At kasama dito yung language. Siyempre para magkaintindihan yung dalawa. Pagkatapos, nag-share na sila ng mga nakagawian o customs. Siyempre, inobserve nila ang isa't isa. At sa pagdaan ng panahon, through mutual cooperation, peace, harmony between tribes, and sabihin na nating families, clans na nag-i-intermingle. Lumaki nang lumaki yung mga nag-evolve, lumaki yung members ng isang grupo ng tao. Yung dalawang tribo, naging isa. Of course, kasama din yan yung pagpapalawak ng territory sa paggamit ng force. Of course, yung mga pag-war, tribal wars, of course, resources, hindi ganun ka parang walang surplus ng resources noon. Ang means ng survival nung una ay protektahan yung piece ng bundok o ng dagat na teritoryo mo na minana mo pa sa mga ninuno mo. Yun ay protektahan, at yung iba gusto nila palawakin pa yung kung ano meron sila. Pero hindi ako magpo-focus dun sa pagpapalawak na yun ng territory through war and warfare, ganun. Pero isang factor yun sa pag-evolve ng society, sa pag-discover ng mga ancient human civilizations na itaas ang standard of living at patuloy na mag-survive ang generations at ang clans. Ngayon, pagdating yung buhay-buhay na sa mismong society na ginagalawan, since nakapag-establish na ng bahay, hindi na naging nomadic yung mga tao, natuto ng pastol, agriculture, na-discover na yun. So, nagkaroon na ng settlements. Huminto na sa paggalaw-galaw ang mga
tao, ang grupo ng tao. Dahil syempre mas stable ang hindi ka galaw ng galaw. Yung safety ng tao, mas madaling ma-monitor. Yung pag-develop ng mga bagay-bagay, dumarating dyan yung technology. And yung essentially, maging mas predictable yung buhay na in relative safety, knowing na bukas buhay ka pa rin, hindi ka kakainin ng animal predators or kikidnapin ka or aatakehin yung tribo, yung teritoryo ninyo, yung teritoryo na napaka hirap i-establish. Hindi siya agad-agad bubuwag ng mga may intention na kunin yung teritoryo ninyo para sa kanila. Ngayon, dahil meron ng teritoryo, puntahan natin yung mga activities ng mga tao sa ganitong klaseng setup. So, yung mga kababaihan, sila yung bahala sa mga bata. Sila yung tagapag-maintain essentially ng kung isipin mo na ikay may pamilya, may anak, may nakatatandang extended family like tatay mo, nanay mo. So, bilang isang lalaki, hindi mo pwedeng iasa ang mga responsibilidad na kailangan mong gawin at kailangan mong i-contribute sa grupo para sa uninterrupted na benepisyo ng inyong teritoryo. Meaning, may kapayapaan, may harmony, walang confusion na paglabas mo ng kubo mo, panatag ka. Ngayon, siyempre, bilang part nga ng society, may kalakip yan yung responsibility, which is kapag lalaki ka, isa sa responsibilities at nakagawian na to, ang trabaho ng mga kalalakihan ay ang mag-hunt ng mga hayop para iluto at kainin ng mga katribo. For some reason, hardwired ang human being sa ganong klaseng pamamaraan ng pag-produce ng makakain, na ang mga lalaki lalabas, magpagugrupo, mag-hunt. Yung mga babae may iiwan
mamimitas ng mga gulay, mga prutas. Yun yung ginagawa ng kababaihan noon. At of course, mag-alaga ng bata. Kasi mahirap mag-hunt. Buong araw, itatrack mo yung hayop. Pag-aaralan mo yan. Kailangan mo ng teamwork. Kailangan mo ng maraming klaseng skills. At kapag magaling ka mag-hunt, syempre, isa kang valued member ng society. Titingnan ka ng may paghanga kapag ikaw yung nakahuli ng pinakamalaking tusa. Sabihin na natin na ganun. Pagkukwentuhanan ka. Baka nga yun pa yung maging daan para makakuha ka ng iyong mapapangasawa. Ang ganong klaseng setup. Ngayon, habang lumalaki yung population, kailangang yung organization ng society ay ayusin din. Kasi nga hindi na nomadic. So, yung mga naghahunt, sila yung batikan sa armas, pana, mga bladed weapons, ganun. Sila yung nag-uusap-usap kung paano panatiliin na secure ang borders. Ano yung mga makabagong discoveries ng mga katribo. Let's say, bagong material na mag-aalaw ng mas mabilis na lipad ng pana, mas matibay na kahoy, mas matibay na bakal. At syempre, yung kalusugan ng buong tribo, minomonitor din. Kasi hindi pwedeng magkasakit ang mga tao. Pag may sakit ang mga tao, inaalam din yan ng mga manggagamot o medicine men ng tribo. Ngayon, sa dami ng kailangang i-manage, kinailangan na mag-decide kung sino ang mamumuno, kung sino ang chieftain ng tribo. Madaming paraan kung paano nila ginawa yun. Siyempre, yung test ng kakayahan, lakas, tapang, liksi. At hindi lang yun yung talino. May utak, magaling ang logic, strategy. Kasi siya yung magde-determine ng future. Siyang sobrang laki na. And nung mas lumaki pa, ang population ng tribo, mas dumami ang responsibility ng group leader. Siyempre, nandyan yung protection ng borders. Hindi na niya kayang gawin mag-isa yun. So, kailangan niyang iutos yun sa taong alam niya na alam ang ginagawa.
Ibig sabihin ay pipili siya ng general, military general, to make sure na yung borders ay ligtas. Walang makakapasok o makakalabas na hindi naaayon sa objective ng society or sa values ng society na in-establish. Ngayon, itong chief, siyempre, gaya ng nasabi ko kanina, parte din ng responsibilidad para umusad ang society ay technological advances. So, kung sa una, kaya niyang gawin mag-isa sa paglaki ng organization, sa dami ng taong kailangang i-manage, kailangan din niyang ipasa ang task, ang responsibility na iyon sa ibang tao, sa marurunong, which is yung mga techie nung unang panahon, yung mga mahilig magkutingting, mga nagpapanday, mga nag-e-eksperimento ng kung ano nung gamot para sa sakit, mga nagdidiskubre ng mga bagay-bagay na pwedeng magamit para mas mapatibay ang mga structures, mas mapabilis ang trabaho. Let's say, magde-develop ng tools para mas madaling magsaka ng mais. So, hindi na yun kayang gawin ni Chief. Papasa niya yun. So, sabihin na natin sa Chief Officer ng Technology. So, Department of Technology. So, and lastly, yung isang bagay na kailangang i-delegate ng chief na hindi na niya kayang gawin is yung actively share ng kultura ng nakaraan sa mga bagong henerasyon. Yung mga storytelling, kumbaga dati maliit lang yung table. Si Chieftain, kinakwento niya yung mga adventures ng mga ninuno, yung kung bakit yung mga legends nila, yung mga pinapaniwalaan nilang superstitions, mga alamat ng mga bagay-bagay. So, sa maliit na organization, kaya yun. Pero nung lumaki na, hindi na yun kaya ng chieftain. So, dinedelegate na naman niya yan sa mga marurunong. So, meron na siyang Minister of Culture and Arts. Ganon. So, sa pagde-delegate niya na yun, ano na lang yung matitira kay chieftain? Ang natitirang responsibility ng chieftain is hindi siya nakapetiks. Si chieftain ang judge. Siya yung gumagawa siya yung nag-iisip ng mga patakaran. Siya yung nag-iisip ng mga kaparusahan sa mga kautusan na
essentially yung code. Siya yung nagde-develop na ng code para tumakbo lahat. So, yung chief, kailangan ay may utak din. Siya yung wise, may wisdom ng kung ano yung tama at mali. Siya yung judge. At siya rin yung role model. Kasi siya yung chief, siya yung nagre-represent ng highest value, idealized value ng tribe members. So, sikat siya. Kasi naging hari siya through competence. Binoto siya ng mga co-hunters niya. So, siya yung namumuno sa mga naval societies, mga malapit sa dagat. Siya yung nakakaalam ng dagat. Kung sa gubat, siya yung nakakaalam ng gubat. Master niya yun. Siya yung master ng domain. So, of course, yung roles na ito, ay reserved para sa mga dumaan ng rites of initiation from childhood, boyhood, to manhood. Dahil yung mga ganitong responsibilidad ay hindi mo pwedeng iatang sa balikat ng mga totoy. At marahil, itong analysis na ito ay isa lamang sa multiple na analysis kung bakit nabuo ang isang aklat na nadiskubre ko tungkol sa kung paano maging isang mature na lalaki sa society. Ang libro na yun ay ang King, Warrior, Magician, Lover. Yun yung title. Rediscovering the rediscovering the mature masculine archetypes. So, yung archetype, isa siyang term na kinoin ni Carl Jung, isa siyang psychologist, para i-represent ang definition niya ay patterns of behavior, psychological and emotional behavior na inherited at it seems to be eternal o present siya at all times, persistent at hindi siya exclusive sa isang group ng tao. Present siya sa lahat ng, all-encompassing siya, ang archetype. So, patterns of behavior. Essentially, yun siya. Patterns of behavior. So, yun ang mga nabanggit ko nga. King, Warrior, Magician, Lover. Dun sa aklat.
na binasa ko dahil nga sa kagustuhan ko na mabatid kung paano ko palalakihin ang aking anak na lalaki para hindi siya maging contributor sa patriarchy na oppressive sa mga kababaihan, hindi lang sa mga kababaihan, pati na rin sa kalalakihan, sa mga totoong mature na kalalakihan. So, yun nga, doon sa aklat, ine-explore yung apat na fundamental patterns of behavior para masabi mong ang isang lalaki ay mature na. Ine-exhibit niya ang patterns of behavior ng king, the wise king, the blessed king, the king na nag-e-ensure na healthy ang kingdom, ang king na steward ng peace and order, ang king na sinisiguro ang kaligtasan ng kanyang nasasakupan, ang king na marunong makipag-deal sa ibang mature masculine at may sapat na wisdom at justice para sa mga gustong humingi. Let's say, para dun sa mga mamamayan na kung ano yung kaparusahan na nararapat para sa misbehavior or misbehaving na member ng kanyang society, kanyang nasasakupan. So, yun yung function ng king. Yun yung patterns of behavior. Again, ang king ay hindi pwedeng isang bata. Ngunit sa kasamaang palad, mayroong mga immature boys na napupunta sa pwesto ng isang king. Let's say, mga inherited kingly possessions. And kapag immature, totoy ang nakaupo at siya yung gumagawa ng mga patakaran, siya yung nasusunod, it can lead to bad results. Dahil, again, iba ang pattern of behavior ng immature boy sa mature man. Iba ang pattern of behavior ng supot sa tuli na diniscuss ko sa previous episode. So, yun yung king. Ang next pattern of behavior na tinatalakay sa book ay ang warrior, mandirigma. Sila yung protector ng border. Sila ang expert sa warfare, espionage, sila ang nagbabantay sa umaga, sa gabi. Sila ang gumagawa ng arrests sa utos ng hari para husgahan. Sila yung nagpapanatili ng predictability. Baga isang factor sila ang buong
yung warrior pattern of behavior. Yan yung may lakas ng loob para manakit kung kinakailangan upang maprotektahan ang borders. Again, bakit siya pattern ng mature masculine? I-contrast natin kung may warrior ba na totoy. Ang warrior, kapag nasugatan ka, tuloy ang laban. Handa mong ibigay ang sarili mong buhay. Mga sundalo natin, mga kapulisan, ibubuwis mo ang sarili mong buhay para sa kapakanan ng collective. Kaya ba yung gawin ng isang immature na lalaki? Hindi. Meron kang dysfunctional warrior kapag ganun. Dahil ang mga immature na mga totoy ay may kinakatakutan pa rin. Meron pa silang self-preservation na instinct na hindi nila kayang i-overcome. So, kailangan kapag may mandirigma ka, kung ikaw ay nag-e-exhibit ng ganong klaseng mindset, na tunay kang mandirigma, handa mong harapin lahat para sa iyong sinumpaan. Example, of course, is yung mga knights ni King Arthur, o yun, yung mga kapulisan sundalo. Yan sila, buwis buhay. Yung pangatlong dinidiscuss sa book na pattern of behavior ng isang masculine, mature na masculine na lalaki ay ang magician. Pwede rin nating sabihin na ito ay shaman. Ang magician, sila yung technologists. Sila ang sabihin na nating focused sa pagpapaunlad sa research. Doon naka-alat ang kanilang time sa pag-develop ng makabagong technology, i-improve ang malumang systems. Let's say, baga yung irrigation system, ganun. Sila yung may kakayahan na mag-predict ng weather, magbasa ng langit, yung movement ng stars, movement ng hangin, kailan dapat mag-harvest. Sa kanila yung mathematics, mathematical information. Sila rin ang mga steward ng spiritual realm, kaya shaman. Sila yung nakaka-discover ng drugs pampagaling, mga halaman, mga parte ng hayop. Sila rin yung nakakaalam ng divination bago pumunta sa gera, bago mag-hunt, pinapatingnan. So sila yung steward ng or repository ng knowledge. Silang library, walking encyclopedia ng tribu. Sila ang nagsusulat. Sila ang nagdo-document. Yun ang mga magician at shaman. Of course, napaka-importante nila. Alam natin ang importansya ng mga magicians/shaman sa society.
mga technologists, mga nag-aalaw sa atin kung bakit tayo merong internet, mga nagde-develop ng ways, mga vaccines laban sa pandemic. Sila rin yung nagde-develop ng machinery, artificial intelligence, computers, essentially even mga bagong types ng materials, ng metals, mga ganong klaseng activities. Doon nakalaan ang kanilang oras, talino at galing. Magicians, wizards, shamans. So yun yung pangatlong pattern of behavior ng isang mature masculine man. In contrast, kapag immature, napunta ka sa position of responsibility ng isang shaman, let's say, ay baka iligaw mo ang mga taong humingi sa'yo ng tulong dahil sa tingin ko dun nag-umpisa yung fake it till you make it mentality. Of course, kapag immature, walang training, walang disiplina. Pag immature boy, totoy, nagpanggap magdoktor-doktor. Hindi niya alam yung tamang sukat, let's say, ng gamot. Ano yung gamot? Para saan? Gaano katagal? Paano gawin, let's say, ang pabubunot ng ipin? Walang mangyayari. Babagsak ang society kapag ang mga shamans, ang mga magicians, ang mga wizards ay mga totoy. Para mga Ron Weasley, ganun. Joke lang, hindi ako ng Harry Potter, pero mukhang parang ganun yung character ni Ron Weasley. Ang mature na wizard is si Dumbledore, yung mga teachers nila. Si Snape, ganun. Alam nila yung kung paano i-control yung powers na meron sila. Mayroon silang insight. Meron silang knowledge. Alam nilang i-apply ng tama. Yun ang characteristic ng isang masculine na mature na wizard. And lastly, ang pang-apat na dinidiscuss dun sa book is yung lover archetype o pattern of behavior. Na medyo komplikado yung lover pattern of behavior dahil yung love ay isang abstract na term. Indefinable siya. Pero base dun sa book, kung para i-define kung ano yung love na lover, yung love dun sa lover, isa siyang mature na lalaki na driven with passion sa kanyang ginagawa. Na let's say, alam mo yung halimbawa yung mga enthusiast ng pag-awit. Iba yung feel nila. Alam natin yun. Sila yung enthusiast ng alak. Pag umamoy sila, pumipikit, nilalanghap lahat. Sila yung sa arts at sa culture. Sila yung related. Parang sila yung embodiment ng the softer, more refined, mannered na mature masculine. Kasi yung warrior tsaka magician na pattern of behavior,
mga medyo brutish o warrior. Ang most example nga, parang example ng lover pattern of behavior is yung mga, let's say, yun nga, yung mahihilig, yung mga chefs, ganun. Although, may pagka-magician din sila. Kasi chef is like combination yan ng mga bagay-bagay recipe and concoctions. Pero yung appreciation is sila yung nakikita natin. Pag nakita natin silang mag-appreciate ng mga bagay-bagay, whether abstract siya, such as like poetry or storytelling, yung bigay na bigay, or kung ano man yan, physical thing man yan, which is yun nga yung alak, pagkain, pagsayaw, sila yung nakikita natin yung love. Yun yung sinasabing love sa lover. So, love sa lover na mature, masculine. So, pag totoy, hindi mo pwedeng ipasa sa kanya yung responsibility na i-lead ang society kapag totoy mindset ka. Ipuput in charge ka para i-develop ang ganong klaseng, let's say, trends na sa society. Ang mga totoy wala silang sense kasi hindi pa sila cultured. Totoy pa sila, wala pa sila, kulang sila sa experience. Hindi sila pwede maging enthusiast enough para i-appreciate, let's say, yung mga alak o yung like Kama Sutra. Yun ay product yun ng mature masculine lovers. Kama Sutra. Hindi alam yun ng totoy. Mag-iimbento. Magpe-pretend na alam niya. Pwede siya mag-pretend na alam niya all about that. Pero pag ginawa niya yun at makonvince man niya ang kanyang society na alam niya ang kanyang mga sinasabi at ginagawa, yung manifestation ng results noon ng pagpapanggap na yun is hindi sustainable, hindi long-lasting, hindi titimo sa puso at isip kung ano man yung storya na yun, kung ano man yung culture o custom na yun na makakatulong sa pag-usad ng society o ng tribo forward. Yun yung essentially, yun nga yung 4 na patterns of behavior ng mature masculine na dinidiscuss sa libro. Now, importante yun. Actually, napapasalamat ako sa in general, grateful na na-discover ko siya, natisod ko siya. Dahil at least ngayon, meron akong napulot na konting impormasyon, at least to separate yung or to recognize paglabas ko sa society, parang nag-iba yung mundo na parang makikita ko to na ito ay pattern of behavior ng isang immature person. And it also helped me, yung information na ito na nasa libro,
on how to improve my own conduct dahil tatay na ako. Nami-miss ko pa rin yung mga times na mga kabataan, ganun. Of course, the immature days minsan napapa-cringe din ako on my own. Naaalala ko yung mga mistakes dahil mas pinairal ko ang immature impulses. At nakagawa ko ng mga decisions na not proud of. Dahil nagpretend ako na ako yung mature, porque ganito, ganyan. Hindi ko maintindihan. Nagpretend ako, fake it till I make it. Pero may mga results na hit and miss siya. Pero pagdating sa pagpapalaki ng anak ko, talking about future generation, one shot lang ang meron ako para mapalaki siya na hindi siya contributor ng oppressive patriarchy. Sa pagbabasa ng libro, may passage nun na essentially saying ang patriarchy na sinasabi ng mga feminists at ng mga women's rights activists ay manifestation ng immature masculine people occupying yung mga positions na dapat ang naka-occupy doon ay mga mature men. Mga men na dumaan sa spiritual transformation properly mula sa pagkatotoy, pagkasupot, papunta sa pagkatuli. So, again, yun yung 4 na patterns of behavior. Ang central archetype dun or pattern of behavior ay ang king pattern of behavior. Kapag ikaw ay good king, ikaw yung nagde-delegate. Ibig sabihin, pag ikaw ay masterful na king, ikaw ay magaling din na warrior, marunong ka rin sa arts o sa mga technological aspects ng magicians, at of course magaling ka rin na lover. So siya yung central archetype o pattern ng behavior ng mature masculine. So knowing all this again, ngayon ay kapag may behavior ang anak ko, nakikita ko, I always remind myself na supot pa itong batang to. Hindi pa siya dumadaan. So may mga kakulitan siya. May mga behavior siya na dati ay nagbabother sa akin. Dahil hindi ko alam yung kailangan kong gawin. Naiinis ako, umiikli yung pasensya ko. Yun pala, hindi pa ako mature enough. Yung level ng maturity na to understand na always reminding myself, ikaw yung matanda. Ikaw yung mature masculine. Ikaw ang role model. Alam mo kung ano yung patterns of behavior ng masculine na mature men.
Ngayon, hindi ko mai-explain to sa anak ko habang lumalaki siya. Pero, by exhibiting the proper combination nitong apat na patterns of behavior in appropriate moments, in appropriate timings, makikita niya how to at least imitate my actions pag kinaharap niya yung same circumstances na kung nasaan yung ako ngayon. So, yun yung at least mapapamana ko sa kanya para maibsan ang effect ng negative effects ng quote-unquote toxic masculinity. I think yun din yun. Manifestation to toxic masculinity is yung mga impulsive masculinity patterns of behavior ng immature boys. Like being dominating, impulsive. Kasi yun, mga desperado na may patunayan para sa, to show off to other people or to make themselves think and feed the illusion na they're better than everyone else, na hindi maintindihan na ang society ay isang collaborative effort at kung lahat ng lalaki ay mag-e-exhibit ng kanya-kanyang immaturities, insecurities, po-project niya yung behavior na yan sa society, tatrato niya yung ibang tao as like that, then it wouldn't work. Magko-collapse ang society natin. At pare-pareho tayong magsasuffer. Babae, lalaki, bata, matanda. Ang mga decisions hindi magre-reflect ng maayos yung collective decision making maapektuhan. And it could lead to hell on earth. Yun yung iniiwasan. So, of course, itong mga mature masculine patterns of behavior, yung king, warrior, magician, lover patterns of behavior, yun yung mga idealized. Siyempre, hindi naman lahat ng lalaki kayang i-embody fully yung mga patterns of behavior na yun. And we can all reap the benefits. Siyempre, tao lang tayo, may mga shortcomings, may limitations yung self-control natin kasi environmental factors, personal history, mga ganun, emotional issues. So, may mga crazy sides itong patterns of behavior na ito. Tinatawag silang shadows. The crazy side. At kapag napunta sa shadow side, let's say shadow king, shadow warrior, shadow magician, shadow lover, isa siyang regressive state na instead na progress ang mangyari pag
na na-possess ng shadow pattern of behavior ang isang lalaking individual, kahit mature pa yan, yung mga decisions na gagawin niya ay hindi rin maganda ang kalalabasan. Rooted yan dun sa, of course, sa boy, experiences niya sa boy. If the boy is good enough, napalaki siya ng maayos, nag-guide siya ng maayos ng magulang, ng peers, ng extended family, ng environment, there's a better chance na mag-exhibit siya pag dumaan na siya sa rite of passage to manhood, na yung i-exhibit niya na pattern of behavior is functional din. Pero kapag dysfunctional ang pagkakapalaki sa boy, ang i-exhibit niya na pattern of behavior as an adult, so meron siyang adult na immature ang mindset. Yun yung mga shadow behaviors. But I think that's for another time. Again, kung interested ka na malaman yun, I highly recommend reading the book na dinidiscuss doon yun. King Warrior, Magician Lover. Ilalagay ko yung link sa description. And sana ay sabay-sabay nating malabanan o mamitigate ang effect ng patriarchy by taking it on ourselves. Tayo yung mismong makakapag-start by taking action at embodying the nature and patterns of behavior ng mature masculine. Meron tayong 4. So, maybe another time din, I will discuss techniques kung paano itap yung, I guess, at least from my experience. Kasi hanggang ngayon pa rin conscious effort na kinocommit ko sa sarili ko na i-adopt ang mature mindset. It's not too late. You can do it if you're willing to commit yourself and your mindset and shed your old patterns of thought and behavior. Essentially, going back dun sa previous episode na rite of passage to manhood, you gotta kill your past. Gotta kill it and let it be the foundation of your new mindset, which is kung yun yung gusto mo rin i-take yung path, is ang path ng isang functioning, mature Filipino man. So maraming salamat sa pag-spend ng time. Sana ay nakatulong ako sa iyo sa pagsisimula sa isang pagbabago for the better. Peace out.